Recording is on. Again, sa Tagalog ulit, sa dalawa o tatlong pangungusap, ano ang nangyari sa inyo sa linggong ito? Ano ang magandang nangyari sa iyo sa linggong ito? In 2 or 3 sentences, what are Um, the good things that happened to you this week? Kaya itong linggo, naglaro ako kasama ng mga kaibigan dahil aalis ng isang kaibigan ko, ah, gagala siya sa ibang lungsod. Oh, Kaya, sige. Nagkita-kita kayo? opo, nakita-kita Maganda. kami. Mabuti. Mabuti naman. Nayuta, ikaw, sige nga. Nagsimula ako ng kurso ng Japanese sa itong linggo. Nitong linggo. Anong kurso ulit pakisabi? Ng Japanese at Japanese. ng Aleman Ah, at Swiss German. Ikaw ang nagturo, nagsimula kang magbukas. Nagtuturo ako. Oo, mabuti naman. Congratulations. At saka nagsimula din ako ng kurso ng Tagalog. Pero okay. So nagsimula kang mag-aral or nagsimula kang? Nagsimula sa bagong taon. Okay, para sa bagong taong ito. Oo, nagsimula ka. Sige. Ayan. Ang magandang nangyari sa akin ngayon, natanggap ko ang isang exercise na binigay, na pinadala ni Nayuta dito sa ibinahagi ni Nayuta ang kanyang practice sa paggamit ng mga verb pandiwa sa Tagalog. At meron siyang sketch. Yun. Di ba? I appreciate Nayuta for sending me your homework. No? Salamat po. Pakita natin. Share ko sa screen. Ito. Nayuta. Kita ko. Share ko. And para sa mga verb na may root word, lagay, bawas, at saka dagdag. Natutuwa ako. Wala akong kailangang ibigay na correction. Palagay ko tama ang lahat ng mga pinakita or sinabi ni Nayuta. Okay yung Tagalog ko, Nayuta. Hindi ko na kailangan sabihin sa English. Salamat po. Oo. Ayan. Ezra, nakikita mo ba ang screen? Opo. Oo, maganda yung kanyang demonstration. Oo. Diba? Oo. So, babasahin ko. Magsisimula tayo sa verb. Inilagay niya ang cake sa hurno. Tama, maganda, no? Yun, ang doer ay ito. Itong figure na to ang doer. Kaya ang pronoun, panghalip ay niya. Ang verb ay object focus. Ang pronoun ay objective or possessive din. Tapos sa sunod, lagyan. Ito ang pinakang infinitive, no aspect of time dito ay ilagay.
kaya prefix E plus root word. Dito sa isa, lagyan. Gumamit ng suffix an. Lagay plus an. Lagyan mo ng asukal ang kape ko. Maganda. Tama siya. So, ang doer ay, ito ang doer. Ang nagsasalita. The speaker. First person, ito. Second person, ito. So, yung sentence nang galing sa first person, lagyan mo ng asukal ang kape ko. Ayan. So, and then, isa pa. Bawas. Gumamit ng prefix E. Ibinawas. Tama. Ibinawas. Ibinawas. Past tense. Ibinawas niya ang 6 na balls or bola. Balls. Bola. 6 na balls. Pwedeng idugtong yun, dugtungan. Mula sa Christmas tree. Tama na yuta, mula sa Christmas tree. Ibinawas niya ang 6 na balls mula sa Christmas tree para kumpleto. Yun lang ang magandang feedback. No? Mula sa Christmas tree. Kasi ibinawas niya ang 6 na balls. Dapat may context. So ngayon, kung walang context, mula sa Christmas tree. Yan. Binabawas niya ang mga Christmas balls sa sanga. Tama, meron kang kumpleto ko to. Kung meron siyang sa sanga. Yan, tama. Okay. And then, so, yeah, okay na. Dagdag. Root word dagdag plus suffix an. Dagdagan. Kaya ito, future tense, dadagdagan niya ng asin ang sabaw. So, ang asin mula sa doer, papunta sa sabaw. Dagdagan. Tapos, idadagdag ko ang 2 isda sa sabaw. Idadagdag ko. Ang focus sa isda, anong mangyayari? Idagdag. Hindi mangyayari yung isda nang walang action mula sa tao. Kaya, focus sa isda, and then, idagdag sa sabaw. Make sense? Okay yung aking explanation para sa examples na binigay na Yuta. Salamat po. Okay, yan. Ezra, anong comment natin dito? Opo, maganda ang larawan at madali makuha ang ibig sabihin. Oo, okay. Yan. Okay na. Salamat na Yuta. Malakas na palakpak. Walang kanuman po. Stop sharing. For more practice, nagbigay ako ng bagong root word or root word, dati nyo nang alam. More practice pa tayo. Magsanay pa tayo ng Tagalog. Ito, nakikita nyo. Okay, nakikita nyo ito. Okay, so dito pa rin tayo mag-focus sa prefix, suffix an, suffix in, prefix e. Kaya specific verb groups an, in, at saka e. Lahat ito ay object focus verb. So meron tayong root word na basa. Basahan, basahan, basahin. So gumamit tayo ng suffix an and suffix in. Take note, hindi pwedeng gamitin ang prefix e. So, wag gamitin ang prefix e sa root word na basa. Isa pang verb or root word, kuha. Ibig sabihin, get. So, pwedeng gamitin ang suffix an kapag pwedeng kuha, root word kuha plus none. So, instead of an, magiging none siya. Kasi, yung last syllable
nung root word ay vowel. So, hindi pwedeng sabihin kuhaan. Kuhaan. Pwede, pero mas yung native, practice by native, kunan. So, bakit kunan? So, na-cancel out yung isang syllable, yung hanan. So, from kuhanan, cancel out the syllables ha. Right? And then, kunan. Okay na tayo doon sa ganang explanation. No? Hindi na kayo nagtatanong, bakit kuhanan versus kunan? Hindi na kayo, are you not surprised or are you not confused why kuhanan becomes kunan? Sila, okay ka doon? Wala kang problema? Kuhanan or kunan? Opo. Pasensya, nakamute ako. Ha? Nakamute ako. Nakamute ka? Nag-react ka, nakamute ka. Okay na doon, no? Na, dati mo na bang yon alam or ngayon mo lang naintindihan na, yung kuhanan and kunan are the same? Ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang naintindihan. Kasi nga, kailangan ko demonstrate. The root word is kuha, pero, di ba? Ganun. Kuha plus suffix an. Suffix an. Pero itong suffix an, pwedeng minsan han and then minsan nan. No? Pareho lang. Depende sa root word. Lalo na kapag ang last letter ay vowel. So, Nayuta, are you aware of this? Suffix an, sometimes han, sometimes nan. Are you aware of that? Okay, sige. Okay. Oo. And then when it comes to kuha, most likely people would say kunan this time. Kunan. So kunan is derived from kuhanan. Kuhanan. So same thing with kunin. So it came from kuha plus suffix in, but this time nin. Kuha plus in or nin. They are just pareho lang yung form. Kaya magiging kunin. Kuhanin, kunin. Good. And then, pwedeng gamitin din ang prefix i. Ikuha. Pwede. Ikuha. Mamaya, kayo ang magbibigay ng sentence para dito sa mga verb na to. No? Tingnan natin. Next, turo. Meron tayong sa root word na turo, pwede ang suffix an, kaya meron tayong turuan. O this time, and then ituro. Ituro. Hindi pwede ang suffix in. Hindi pwede ang suffix in. Ngayon, tingnan mo, yung turo is also with a vowel. With a vowel, but this time, turo, merong glottal stop. Merong glottal stop. Nakikita nyo yung aking accent mark. Ito ang accent mark ko para sa glottal stop. Turo. Walang glottal stop. Turo. Turo. So may glottal stop, kaya hindi tayo gumamit ng han or nan. Diretso. Turuan. Kapag may glottal stop, an ang gagamitin. Mamaya sa mga susunod, makikita natin yung ibang example siguro. So, applicable ang suffix an at saka prefix i para sa root word na turo. So, in other words, hindi applicable ang suffix in. Move on. Another root word. Rinig. Rinig is the same as the root word dinig. This time, this one, kinig, I'm going to
delete ko 'to, delete. Okay, because dinig means hear, whereas kinig means listen. Yan, dinig. So the root word is dinigin. Natin. Rinig plus oh, plus suffix in, kaya meron tayong rinigin. Rinigin. However, pero hindi ito masyadong ginagamit ng mga lokal. Not common. Grammatically, tama siya, pero hindi siya commonly used or maririnig. It's not conversational, no? Hindi. Pero mas ginagamit yung dinig. Dinig plus suffix in, kaya meron tayong dinigin, and then medyo tawag doon, binago ng konti yung dinigin, naging dinggin. Okay, I cannot explain kung bakit from dinigin naging dinggin. Most likely naging habit ng mga locals na sabihin ang dinggin versus dinigin. Right? Or most likely mas madaling bigkasin. Easy to pronounce. Dinggin is easier to pronounce, whereas dinigin is more like slow, mahirap, medyo tongue twister, no? Namimilipit ang dila. Let me say that. Namimilipit ang dila. That means twist. Ang hirap sabihin sa English. The tongue ba yan? Get twist. Tongue. Ano spelling yan? Tongue. Okay. Yun. Namimilipit ang dila kapag dinigin ang gagamitin. So, dinggin is easier to say. Any reaction? Walang reaction? About Yeah. Never ko narinig ng dinig. ngayon, Nadinig. ngayon mo lang narinig. No? Ngayon ko lang narinig yan. Like naridinig. Ngayon ko lang naridinig. Ngayon mo lang narinig ang salitang dinig. Okay. So, paano ginagamit mo sa Tagalog kapag ang gusto mong expression ay hear? Dinig. So, dati ang alam mo, rinig. Narinig. Rinig, opo. Like marinig. Okay. Hindi ka aware na merong salitang dinig. Mhm. Meron yon. So, kung minsan maririnig mo dinig, minsan maririnig mo rinig. Parang rumi versus dumi. Parang dami versus rami. Okay. Nayuta, are you okay with that? Sige nga. Ako din na din narinig. Ngayon mo lang Pero nalaman. hindi ako Hindi mo alam ang rinig dati. Hindi mo alam yung dinig, pero mas alam mo yung rinig. Is that what you mean? Opo. Oo, rinig. Mas common. So mali pala ako, not common. Hindi. What I mean not common is the word rinigin. No, yung rinigin. Mas common yung dinggin.
No, mas common ito, yung common. Yung dinggin versus rinigin. Well, maybe ringgin is common. Rinigin is not common, then ringgin, I would say, common. I would say. So, pareho, no? Narinig or dinig, pareho siya, applicable. Ringgin or dinggin. What I mean with non-common here is dinigin. Yung dinig. I hope it makes sense. Okay, equal is okay. Yun, yung gusto kong sabihin. Okay, let's move on. I would like to present other more root word. So, kinig means listen. So, here is different, right? Kinig is means listen. May I ask both of you, have you heard or have you learned or do you know? Before this presentation, did you know the word kinig? Na Opo. salamat. Opo, na alam mo kinig. How about you, Nayuta? Did you know the word? Opo, alam ko ang makinig. Oo, kinig, ang salitang kinig. Opo, alam ko ang salitang kinig. Opo, alam ko ang salitang kinig. Oo, okay. Oo, no. So, rinig is not the same as kinig. Now, with the root word kinig, suffix "an" is not applicable and prefix "i" is not applicable. However, pakinggan is a good word, but pakinggan is not part of this lesson for today. To me, I say that it will come later. I focus on this kind of words for intermediate level. Right. When you are okay with three main object focus verb, i, an, at saka in. Okay, so like suffix "an" requires the prefix "pa." So I would like to skip the root word kinig today. Sama. Okay, sama is the very good example. So, sama, we want to apply suffix "an", and also we want to apply prefix "i". And with the word sama, suffix "in" is not applicable. More word, last two. Linis means clean, so we want to apply suffix "an", and then also we can apply suffix "in". So we have linisan versus linisin. So prefix "i", same with the word kinig. Prefix same but not what in concept same, but with prefix with linis, with the root word linis, prefix "i" works with along with prefix "pang". So what I call clustered prefixes. So ipanglinis, ipanglinis. These kind of words again, I teach with my course intermediate in Tagalog. This pakinggan and ipanglinis. Okay. Later, if we are through with basic lessons in Tagalog. Now, another word, linis is clean, whereas we have the word lisan. So this is the nature of Tagalog words. It can be confusing, right? Lisan means leave. Synonym to the word alis. Synonym to the word alis. So nilisan or lisanin. So we apply suffix "an" as well as suffix "in", and prefix "i" is not applicable. May I ask, both of you, have you heard of the word lisan before? Mm. Narinig ko alis, oo. Alis, oo, pero lisan hindi mo pa Lisan, like parang hindi. Oo, okay. How about Nayuta? Ako din po, alam ko ang salitang alis. Oo.
Pero ngayon mo lang narinig yung lisan. Oo, lisan na ano, parang ano 'to, deep Tagalog. I would say deep Tagalog, malalim na Tagalog. Most likely sa mga old literature or poetic na sa mga artistic, expression, sa mga kanta, lisan, deep Tagalog. Deep Tagalog, I would say, archaic. Lisan. So, yun, maririnig sa kanta Ezra, kapag nakikinig ka ng mga Tagalog songs, siguro meron Mm, kang narinig na lisan. siguro. Ayun. Okay. Kasi ano, habang iniisip ko yung salitang linis, okay, linis is also tricky. Because sometimes, for example, lagay. Ilagay ko yung again, the word lagay. Lagay, right? Means put, right? Put, lagay. Kasi minsan, linagay, other people also say linagay. Are you aware of that? So it Mhm. means, ano to? Linagay, part of, anong ginamit doon? Nilagay, nilalagay, ano suffix? Ano yung infinitive dito? Linagay. Ilagay? Ilagay. Let me see. Ilagay. So, past tense, inilagay. Past tense. Inilalagay. Present tense. Ilalagay. Future tense. Okay? Yun yung ilagay. E-verb. E-verb. Okay. For example, lagyan. Lagyan. Gaya nung yung example ni Nayuta sa kanyang picture. Ano yung ginamit na lagyan. Lagay. So, past tense. Wait. Verb. Past tense. Yan. Ano pa? Yan. And then, yan. Unverb. Inverb, lagin. Wala, hindi applicable ang inverb. Suffix in. Suffix in is not applicable. Okay. Ilagay. Lagyan. Okay. Let me see. Okay, now here. Now, ano ba sabi ko? Linagay. So, yung linagay ay saan papasok? Linagay. Inilagay. Hindi. So, most likely, yung ilinagay. Lagay. Nilagay. Maybe ito. Inilagay is the same as saying ilinagay. Do you know why I want to present this? Ilinagay is the same as saying inilagay. Like ito, inilagay is the same as ilinagay. No? Kasi nga, yung rule ng I don't know, yung rule ng yung rule ng inverb. Let me see. Linis. Let me go through linis first. Past tense. Linisan. Present tense. Linisan. And then
future tense, linisan. Okay? So, aspects of time. Aspects of time. And then next, linis. Lininis. Linis and lilinisin. Okay, again with aspects of time. I would like to say that sometimes people say nilisan, no, because linisan is here. Linisan, ito. Linilis, here I would like to say lininis. Some people say nilinis. Oo, some people say lininis, some people say nilinis. Same thing with linilinis. Some people say nililinis. And then some people say nililinis. Yeah. Oo. Narinig ko like yung mga verbs, IN verbs, na similar sa L, Y, or R. Oo. Like yakapin. I think yakapin ay ibang, like, another salita ng parang ganito. Parang hindi Like, nasusunod yung yung diverted dun sa yeah. common rule ng Oh, conjugation. like, yakapin, diba? Like, Anong yakapin, like niyakap versus yinakap. oo, kasi yung Y, no? Yakap, Mhm. akap, sometimes akap, akapin. Yinakap, yinakap and niyakap, no? Mhm. Oo, akapin. Lagay ko din later dito. Yakap. Oo, minsan sasabihin yun, akap. No, yun. So, tingnan natin. Yinakap. Some people say niyakap. No? That is what you want to say. Mhm. No? Opo. Ayan. Pero kasi kapag sinabi mong, like for example, some people say linisan, it means clean. But this time, lisan, there is such thing as nilisan. Nilisan means left. You know, you cannot say linisan. You cannot say nilisan if you mean leave. So there should be a difference. You know what I mean? So it can be confusing, or I don't know. Maybe it depends on the context. Yeah. Because that's an AM verb too, right? Is it lisan or do you mean listen? Lisan. Mhm. Lisan Okay. from Alice. Why Alin here? Alice. Alice means live. Yun, Alice. So, wait. Bakit nandun na? Lisan means Alice means equals. Okay. And anyway, here. What I mean, nilisan here means left. Or Alice. Mm. Well, let's see. Let's use linis and lisan in a sentence. Practice. I would like you to come up with a sentence. How Okay. to use the verbs lisan and Alice. Ayan. I would like to ask you. Ezra, go ahead. Bigyan mo ako ng sentence. Pangungusap. Kung
kung di mo linis. Oh, wait, sorry. Kung di mo linisin. Go ahead, Di mo nakikinig ako. linisin ang kwarto mo. Aalisan kita. Sige. May kasunod pa? Yun lang. Oh, I need your did I tell you before? Hey, if you are ano, kapag tapos na yung pangungusap mo, sabihin mo, period. Period sa dulo. Oo, Oh, period. parang Sorry. ganyan. Kumbaga sa radyo, Roger, ayan, parang gano'n. Ewan ko kung may experience ka sa radyo. Roger, okay. Period. Roger, over and out. Oo, yun, period. Okay. Now, I would like to ask Nayuta. Nayuta, your turn. I would like to leave a comment dito. Kailangan nyo ng feedback. Ayusin natin. How about Nayuta? I would like to say this is from Ezra. Nayuta, please give me your sentence. Lisan and Alice, or any of them, or any of these. Pick your word. It's my bad. Okay, Nayuta, you can choose. Either you use lisan or linis, or you can choose. Ah, You can use both. ah, dahil li, dahil linilisan ko ang bahay, ni nilisan nilisan ang mga kaibigan ko. Okay. Yeah. Okay. So like, let's see. It can be. It's tricky. I feel. I mean, let's see. Let's see. Now here, Ezra. Kung di mo linisin ang kwarto mo, aalisan kita. Tama? Is that it? Opo. Let me see. Aalisan kita. Aalisan kita. Mukhang may problema ako sa aalisan kita. Grammatically, okay siya. Pero may problema ako sa tawag doon. Meaning, aalisan kita. Parang may hindi kumpleto. Tingnan natin. Sabihin natin kung ako ang magsasabi. Correct. Kung I'm okay with this. Kung di mo linisin ang kwarto mo, mas maganda aalis ako. Kung di mo linisin ang kwarto mo, aalis ako. So this time, hindi object focus yung verb mo, kundi actor focus. I think siguro dito ako may problema sa kita. Okay. Sa pronoun. Siguro mas maganda ito ang magandang sabihin, Ezra. Copy. Kung di mo para sa akin, mas maganda future tense. Kung di mo lilinisin, kasi kung di mo lilinisin ang kwarto mo, lilisanin kita. Ito, yung lilinisin dito, ibig sabihin yan, clean.
Tapos yung lilisanin kita means live. Ezra, ano? Ezra, kung di mo lilinisin ang kwarto mo, lilisanin kita. What do you think? Okay. Oo. Kung di mo lilinisin ang kwarto mo, aalis ako. Pareho lang ang meaning niyan, hindi ba? Aalis ako versus lilisanin kita. Mhm. Oo, lilisanin kita. Nayuta, any question dito sa correction na binigay ko? Opo, hindi ko po nakaintindihan ng anong usap. Alin? Dahil when you want, yung kung hindi mo. Yung di, dito Ezra, yung kung di ay hindi, no? Not, hindi. Opo. Oo, hindi. Lagay natin hindi. Kung when you will not clean your room like that, and then we will leave. Oo, yun. I will leave. Lilisa, I will leave you. Kita. Oh, Yung familiar ka sa pronoun na kita. Kita means I'm the doer and then you are the object. You, kita. Lilisanin kita. I will leave you. Yun, lilisanin kita. I will leave you. Malungkot ito. Malungkot ito. Oo, parang nagkahiwalay ang mga kaasawa. Nag-aaway sila, no? Oo, nag-aaway Oo, sila. lilisanin kita. Yun ang ibig sabihin. Lilisanin kita. Yun, lilisanin kita. Yun. Oh, okay ka sa kung hindi mo? Is it difficult for you, Nayuta? It was more the second part, like lilisanin kita. Oo. Lilisanin kita. Yun, mas maganda yung pronoun na kita sa lilisanin kita. Kaya most likely, ito yung gagamitin. Aalis ako. Mas simple. Aalis ako. Easy to understand. Or common yung aalis ako. Okay. Yes, Now, go may ahead. tanong ako sa lilinisin versus linisin. Sige. Kasi kung di mo linisin, kasi sa tingin ko, I feel like I would sometimes see sentences where it's like contemplative, diba? It's like if you do not leave or if you do not clean your room, right? Like wouldn't that still be infinitive? Or is that like if you do not clean your room in the future, diba? I get kind of confused about like which form to use. Oo, yung You know what I paggamit mean? ng kung kasi nga pang intermediate na ito. If it's kung. Oo, kapag maganda na yung understanding sa basic verb groups na lalo na yung in, an, at saka e-verb. Pero yung kung hindi, para sa akin, kung hindi, kung you're speaking about conditional, hindi pa nangyayari, you're talking about the future. Ganun sa Tagalog. Teka nga, kung kakanta ka, sasayaw ako. Kung kakanta ka, sasayaw. That's future tense. Yeah. Future tense. Kung kakanta ka. Kapag kumanta ka, sasayaw ako. So, yung kapag ay siya. Yung kumanta ay
Nakakalito rin yung kumanta dito. It can be no aspect of time. It can be past tense. Kapag kakanta. Anyway, wag muna dito. Later na ito, Oh, okay. Oo, Sorry. mag-practice muna tayo sa Okay. basic na meaning ng mga in, verb, and verb. No? I promise you, sa mga susunod ito, kapag okay na tayo sa basic grammar. Okay. Okay. Nayuta, are you okay with this? Oh, Kasi yung we kung and kapag medyo isang session ito, hindi ako handa. ito. When you will sing, I will dance. Yung kung parang if you will sing, I will dance. Parang gano'n. Kung ako ang magsasabi, if you will sing, I will dance. Yun, no? So, we will study about this later. Kapag okay na tayo sa mga verb lalo na. At saka verb pronoun especially, most especially verb pronoun agreement, right? Gawin natin simple kung walang kung yung sentence mo, Ezra. Pero nga kasi nag-combine ka ng dalawang verb, no? Nilisan kita kasi hindi mo nilinis ang kwarto mo. Mas simple, walang kung. Oh, Ezra. Okay. Yeah, that makes more sense. That's Oo, easier. nilisan kita kasi hindi mo nilinis ang kwarto mo. Again, para sa akin, itong kita ay tawag doon, it takes practice, more understanding of pronoun for you to understand how to use kita. Nayuta, are you okay with the pronoun kita? Opo. Okay. So, kaya nilisan kita. That means I left you. I left you because you did not clean your room. Yun. Oo. No? Again, kasi gusto kong i-demonstrate again yung, sometimes sinabi nila, linisan kita kasi hindi. Copy-paste na lang. Hindi mo inalis. Copy-paste. Hindi mo, sabihin natin, lininis ang kwarto mo. Anong ibig sabihin? Linisan kita kasi hindi mo lininis ang kwarto mo. Any comment? Parang I left you kasi you didn't clean your room. Linisan. Oo, nakakalito kasi nga, yung linis and lisan sounds the same kapag karoon ng Yeah, Oo, nakakalito siya. nakakalito talaga. Linisan kita. Parang, anong ibig sabihin nitong linisan na to? Does it mean leave or does it mean clean? No? So, parang, para sa akin, linisan. Para sa akin, red ko to. Red or I would say purple. Purple. Hindi masyadong mali. Kasi hindi mo lininis ang kwarto mo. Yung word na nilinis is the same as linis. It means clean also. No? Lagyan ko ng okay, lininis ang kwarto mo. Okay tayo dyan. Yung linisan kita, para sa akin, I don't want you to say linisan kita.
No, mas maganda, nilisan kita. But pero mas simple, umalis ako kasi hindi mo para sa'kin mas sinasabi ito, hindi mo nilinis ang kwarto mo. Para sa akin ay ito yung ano, easier to say and understand. Madaling sabihin at madaling ano, maintindihan. Let me get that. Easier to say and easier to say and easy to understand. Yon, ito, I would like you to rather use this one. Let me get that. Check. Insert. But anyway, yon. And I just want to demonstrate lisan versus linis. I'm sorry if it can be confusing. It's so funny. Yeah, they're so similar to each other after Oo. like In other using. words, yung rules of grammar, hindi siya stiff. Minsan bended, nag-bend, lumiko. Mm-hmm. Oo, diverted, no? Hindi talaga. May mga exception, no? Na you you're okay if I am explaining it in Tagalog? Opo. Oo, no, yan. So instead of saying linis, if you mean lisan as leave, better use the word actor focus, umalis, alis. Okay. Let's proceed with Nayuta's example. Dahil linilisan ko ang bahay, nilisan ang mga kaibigan ko. Dahil linilisan. I don't know what do you mean by linilisan here. I would like to say purple here. Because, hey, I don't know what it means. Does it mean clean or does it mean leave? I wanted to say clean the house. Oo, mas linilisan. Mas maganda ako. Nili. Dahil nisan ko ang Nilinisan. bahay, nayuta yung bahay, it should be more specific. Bahay mo, bahay ko. What do you want to Yung bahay ko. Oo, bahay ko. And then nilisan, let me see. Yet, I think it's not the right one because I wanted to say the friends left. Okay. I would cover this one. Umalis ang pagkakaibigan ko. And this it means nilisan. This nilisan. It needs another. Nilisan ako. And then this time ng mga kaibigan ko. Kasi I'm walang masyadong space. Ito. Dahil nililinisan ko ang bahay ko, yun. Ignore the automated autocorrection. Mas ang tawag dito. Ayoko yung wag kayong ma-confuse kapag nakita nyo yung red underline Google. Dahil nililinisan ko ang bahay ko, nilisan ako ng mga kaibigan ko. Ito ang ibig sabihin ni Nayuta. Ito clean yung verb, and then ito yung nilisan ay leave. Is that what you mean, Nayuta? Yeah. So Lisa. So this would mean the friends left me. Friends left me. Is that what you mean, no? Friends. My friends
left me. Oo, yun, no? Nilisan ako ng mga kaibigan ko. Kasi nililinisan ko ang bahay ko. Ayan. Yun, parang umalis ang mga kaibigan ko. Ayan. Nilisan ako ng mga kaibigan ko. Nilisan ako ng mga kaibigan ko. Pwede sabihin natin, habang nililinis ko ang bahay ko. Okay tayo doon. Alam na yung habang. Walang problema. Habang. While. Okay. Kung ayaw gamitin yung nilisan, palitan siya ng umalis. Umalis. Oh, mali. Ito. Oh, tingnan nyo yung paggamit ng mga linker, connector. Tingnan natin. Gamit ako ng word na umalis, which is actor focus verb. Umalis ang mga kaibigan ko habang nililinis ko ang bahay ko. Ito, simpler. Easy to say, easy to understand. I would like to copy this one. Umalis ang mga kaibigan ko habang nililinis ko ang bahay ko. No? So, medyo nag-start ako sa mahirap and then binigyan ko kayo ng solution. Ano yung madali? Ayos lang. I like how it got happier and happier as it went on. First, like they left me because I couldn't, and then they just left me while I was cleaning because they had to do something. Oo. Malungkot din ba yun? Hindi masyadong malungkot. Hindi masyadong malungkot. Oo. Kasi sila. Ayan. Okay. So, do you need more extension? And I want to hear from you about more sentence examples. Or leave it as homework again. Kung gusto natin makita yung mga demonstration, yung mga sketch para sa sarili niyong sentences. Tinutulungan ako talaga nitong mga pang-uusap. Oo. Ezra, nakakatulong. Nakakatulong. Nakakatulong talaga itong mga pangungusap. Mga halimbawang pangungusap. Mga halimbawa. Nakakatulong. But if I wanted to say like tinutulungan. Oh, sige, maganda yan. Sige. Tinutulungan. Tinutulungan ako. Okay, nandito yan. Walang tulong dito, no? Turo. Sige, more example. Go ahead, tulong. Tinutulungan. Tulog ba o tulong? Kasi iba yung tulong. Tulong. Tinutulungan. Tulong, oo, tulong. Yung help. Tama? Help. Opo. Kasi yung tulog ay sleep. Na hindi tulog. Oo. Kailangan maayos yung pronunciation. Tinutulungan ako. Go ahead. Sige nga. Tuloy. Nitong mga halimbawang pangungusap. Ezra. Sige. Susulat ko muna yung narinig ko. Ito, halimbawa, ito may problema ako dito. Kasi yung tulungan, dapat person acting on the help. Tinutulungan. Tinutulungan ako ng guro. Dapat merong
Who is doing the help? Malinaw dapat. Tinutulungan ako ng guro ko sa pamamagitan. Alam mo yun, sa pamamagitan. So the doer can't be like a thing. It can't be a sentence or like a book. Oh, yung tulong kasi dapat by root word itself, tulong, kailangan nakikita mo sino yung person. Yung Okay. action. Tulong. Tinutulungan ako ang doer, guro. Tinutulungan ako ng guro ko sa pamamagitan ng mga pangungusap. Pamamagitan, anong ibig sabihin sa English ng pamamagitan? Ewan ko. Through English, through sentence example sentences. Through. Pamamagitan. Yun. Guro ko sa pamamagitan ng mga pangungusap. In other words, para madali, iwasan yung sa pamamagitan, nakakatulong dapat. Tulad ng sinabi ko, nakakatulong ang mga Nakakatulong talaga. Nakakatulong ang mga pangungusap para maintindihan ko ang grammar. Tama? Okay, yan. Kailangan putulin ko yung sentence kasi anyway, ganito na lang ito. Okay. Tama yan. Okay tayo? Opo. Nakakatulong. Pero medyo na to, yung maka-verb, later, no? So in other words, with the tulong, word tulong, pwede ang tulungan, itulong, at saka walang tulungin. So ito, tulungan, at saka itulong. Hindi pwede yung suffix in. No? Yun. So more practice para dito. Dito tayo mag-focus muna. Again, punta ako dito sa ating specific. Yan. An, in, and e verbs. And then later, kapag okay na tayo dito, pupunta tayo sa maka, ma, and etc. And Oo. Tulad ng nakakatulong. Later na lang. Yun, practice, more practice. I'm sorry to get more of your time, pero I would like to emphasize for your practice, refer to these verbs and like what Nayuta did. Give me more sentence examples and demonstration. Okay. Challenge sa inyo, Ezra, gawa ka rin ng mga sketch. Okay po. Nayuta, I appreciate sketch. Gagayahin ko si Nayuta. Oo. Dito, ito, balik kayo dito. Refer to all this presentation that I gave you today.